Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Saturday. Habang kumikilos papalabas ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Inday, pinapalakas naman nito ang southwest monsoon na siyang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong umaga ang sentro ng bagyo ay nakita sa layong around 625 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour malapit sa gitna. May gustiness up to 170 kilometers per hour at may central pressure na 960 HPA. Kumikilos ito north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Malawak pa rin ang sakop ng malalakas hanggang typhoon force winds nito dahil umaabot ang mga ito hanggang 880 kilometers mula sa sentro, kaya kahit ang mata ng bagyo ay nasa silangan na ng Batanes at palayo na sa malaking bahagi ng kalupaan ng bansa, ramdam pa rin ang lawak ng impluwensya nito sa hangin, ulan at kondisyon ng dagat lalo na sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan, umiiral ang Signal Number 2 sa Batanes, sa eastern portion ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Sa ilalim ng signal na ito, ang inaasahang hangin ay nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour at may minor to moderate threat sa buhay at ari-arian dahil sa gale force winds. Ibig sabihin sa mga bahaging ito, hindi lang karaniwang mahinang bugso ng hangin ang dapat paghandaan. Ang mga ganitong hangin ay pwedeng magdulot ng pinsala sa mga magagaan na istruktura, sa mga bubong na hindi matibay, sa mga pananim, at sa mga bagay na madaling liparin, lalo na sa mga bukas at baybaying lugar na mas exposed sa direksyon ng hangin. Umiiral din ang Signal Number 1 sa rest of Babuyan Islands, sa rest of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, sa northern portion ng Abra, Kalinga, sa eastern portion ng Mountain Province, sa eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Sa ilalim ng signal na ito, ang inaasahang hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at may minimal to minor threat sa buhay at ari-arian. Gayunman, hindi ito dapat baliwalain. Sa malalaking bagyo na gaya ni Inday, kahit ang mas mababang signal ay dapat seryosohin dahil ang lawak ng wind field ay pwedeng magdala ng biglaang bugso ng hangin at pabago-bagong kondisyon sa mga lugar na nasa gilid ng forecast wind area. Ngayon, pag-usapan natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasalukuyang update. Para sa heavy rainfall dahil kay Bagyong Inday, ngayong araw July 11, inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Batanes. Ibig sabihin, bukod sa malalakas na hangin, kailangang bantayan sa Batanes ang mga pag-ulang pwedeng magdulot ng mabilisang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na matataas ang terrain at sa mga komunidad na may matatarik na dalisdis. Dahil exposed ang Batanes sa malalawak na epekto ng bagyo, hindi dapat maliitin ang kombinasyon ng ulan at hangin kahit paunti-unti nang papalayo si Inday sa direksyon ng northern Taiwan at southern islands of Japan. Para naman sa heavy rainfall due to southwest monsoon, ngayong araw din inaasahan ang heavy to intense rainfall na nasa 100 to 200 millimeters sa Occidental Mindoro at Antique. Samantala, ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Bulacan, Pampanga, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ito ang isa sa pinakamahalagang paalala ngayon dahil malinaw na kahit hindi direktang tumatawid ang sentro ng bagyo sa malaking bahagi ng bansa, ang southwest monsoon na pinalalakas nito ang siyang nagdadala ng malawakang pag-ulan sa maraming probinsya at rehiyon. Bukas July 12, mas mabigat pa rin ang inaasahang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, inaasahan ang heavy to intense rainfall na nasa 100 to 200 millimeters. Samantala, ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna. Ganito din ang mararanasan sa Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Aklan,
Capiz, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. Ibig sabihin, mas lumalawak pa ang mga lugar na kailangang mag-ingat sa epekto ng habagat habang nananatili ang malakas na impluensya ni Inday sa mas malawak na daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Sa Sunday, July 13, inaasahan pa rin ang heavy to intense rainfall na nasa 100 to 200 millimeters sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Samantala, ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan at Antique. Mahalaga ring tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, ang epekto sa ilang lugar ay pwede pang lumala dahil sa significant antecedent rainfall o iyong mga nauna ng pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang bagong round ng buhos. Ngayon, pag-usapan naman natin ang track and intensity outlook ni Inday. Ayon sa kasalukuyang forecast, kikilos si Inday generally northwestward habang nananatiling nasa ibabaw ng Philippine Sea, kikilos ito patungo sa southern islands of Japan at maaaring dumaan malapit sa northern coast of Taiwan. Inaasahang lalabas ito ng PAR ngayong araw o mamayang hapon at magla-landfall over the eastern coast of mainland China by tomorrow evening or Sunday early morning, July 12. Mahalagang idiin na kahit mababa ang chance ng landfall sa malaking bahagi ng Luzon, hindi pa rin ito dahilan para maging kampante ang mga lugar na malapit sa track ng bagyo o nasa sakop ng pinalakas na southwest monsoon. Sa malalaking bagyo gaya ni Inday, ang sentro lamang ng bagyo ang hindi dapat tingnan. Kailangan ding bantayan ang lawak ng malalakas na hangin, ang impluensya nito sa southwest monsoon at ang lawak ng ulan na pwedeng maramdaman sa mga lugar na malayo sa sentro, ngunit nasa tamang posisyon kaugnay ng hanging hinihila ng bagyo. Ito ang dahilan kung bakit pwedeng makaranas ng heavy rainfall at severe winds kahit ang isang lokalidad ay wala sa mismong landfall point o sa gitna ng forecast confidence cone. Ayon din sa kasalukuyang forecast, mananatili si Inday bilang isang typhoon hanggang sa lumabas ito ng PAR. Pagkatapos nito, inaasahang hihina ito at magiging severe tropical storm matapos kumilos ng mas malalim papasok sa mainland China. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong kahit may forecast na paghina sa mas bandang huli ng track nito, nananatili pa rin itong isang mapanganib na sistema habang malapit sa hilagang bahagi ng bansa. Kaya kahit papalabas na ito ng PAR sa mga susunod na oras, hindi pa rin dapat maliitin ang ulan, hangin, at iba pang indirect effects na patuloy nitong idinudulot sa bansa. Sa latest tropical cyclone update na inilabas ng PAGASA, para sa week 1 mula July 10 hanggang July 15, si Typhoon Inday ay nananatiling present over the northeastern portion of the PAR. Ayon sa forecast, kikilos ito patungo sa Taiwan at eastern China area. Ibig sabihin, ang agarang concern sa mas malawak na tropical cyclone outlook ay nananatiling si Inday habang nasa loob pa siya ng ating monitoring area at habang pinakamalapit pa siya sa hilagang bahagi ng bansa. Bukod dito, may isa pang TC-like vortex na tinutukoy bilang TCLV1 na forecast na lilitaw over the eastern boundary of the PMD na may low likelihood of TC development during week 1. Sa madaling salita, habang si Inday ang pangunahing sistemang dapat pagtuunan ng pansin sa ngayon, mayroon ng isa pang development signal sa silangan na kailangang bantayan sa medium-range outlook. Para naman sa week 2 mula July 16 hanggang July 22, ipinapakita ng forecasts na ang TCLV1 ay maaaring pumasok sa PAR na may low probability of TC development. In addition, may TCLV2 na likely na magdevelop over the western boundary of the PAR na may low likelihood of TC formation over week 2. Ibig sabihin, pagpasok ng susunod na linggo ng forecast window, nananatili pa ring aktibo ang signal ng mga posibleng system sa paligid ng bansa. Hindi pa man mataas ang probability ng development ng mga kasunod na sistemang ito, mahalaga pa rin silang isama sa pagbabantay dahil ipinapakita nito na hindi pa rin tuluyang humuhupa ang tropical activity sa mas malawak na rehiyon.